Hi everyone! Welcome to my bird vlog! So this video, it's gonna be our bird vlog. Ilang beses ko na siyang tinry na i-film. This is the fourth time na mag-a-attempt tayong i-vlog itong bird vlog kasi napakadaming circumstances and challenges na dumadaan this past few weeks. Don't cry, anak. Don't cry. Mommy is just vlogging. We're gonna share them how I pushed you in less than an hour. Ay sus, ay sus. Alam nyo ba, naririnig nyo ba ako? Kasi bago tong camera natin. May regalo tong si Dandan. May mic din tayo dito. Ay, naku po, dude. May mic din tayo dito. Mukhang failed din tong fourth attempt of vlogging this bird vlog. Anak, don't cry. Let's finish the vlog, okay? We're just gonna share them the story. Yes. O yun, you say hi to them. Hi, guys. Ay, hindi niya kayo makita. Masyado maliwanag. Ay, no crying. Are you hungry? Kaka-feed mo lang, anak, di ba? Pacifier na lang. So, para magiging fail din tong pang fourth attempt na to. Kasi syempre, ngayong mommy na tayo. Ngayong mommy na tayo, napakadaming dapat unahin. And, hinintay ko rin mag-heal yung aking self. Hinintay ko lang din makapagpahinga ng todo yung aking katawan bago ko i-chika sa inyo kung ano nga bang nangyari. So, Kali is 3 weeks old yesterday. So, it's been 3 weeks nung nanganak ako dito sa batang ito. So, this birth vlog, nakapag-vlog naman kami kahit papano. Pero, gawa nga ng sabi ko, I pushed her for, I think, less than an hour. So, yung vlog, hindi siya ganun kahaba, kamukha ng ibang birth vlog na napapanood nyo. Pero, isi-share natin sa inyo yung mga details and everything. Na-realize ko, pag mommy ka na, wala nang ayos-ayos. Yung unang attempt ko ng birth vlog na ito, nakaayos pa ako, nakakulot pa ako, tsaka magandang top. Kasi nga para sana magandang tignan. Ay, yung second, third, at saka nga yung fourth. Ayan, that's third na lang ang suot natin. Walang right time para i-film tong birth vlog na to. I need to make the time right. Char. Kailangan ko nang gawin to whether nakaayos ako or hindi para ma-share ko na siya sa inyo. Ay, ayaw niya ng pacifier. Ako na lang. Oh. No crying. Naiinis siya pag hindi niya ma-latch yung pacifier. Okay, let's start. June 19, 2024. I think around, eto na, hindi ko na maalala ang mga around. Hindi ko na maalala ang oras at mga nangyayari, kaya tinatry ko ring i-film agad-agad to habang may mga naaalala pa akong details. Gusto ko sana siyang i-film with Dandan, kaso nga lang, Dandan right now, meron siyang appointment, so lumabas siya, at tahimik to, so ginrab ko rin chance, with or without Dandan, I'm gonna do the birth vlog. So, lahat ng maaalala ko, sana maalala ko right now, para ma-share sa inyo. So, 1 a.m., 1 a.m. yun, madaling araw, natutulog ako, tapos nagka-cramps ako. Sabi ko, bakit ako nagka-cramps? Aray. Something like that. Nagka-cramps ako. Tapos, tuloy-tuloy lang yung cramps. Hanggang siguro, tiniis ko yung cramps pa unti-unti. Kasi mahaba pa yung interval nila, parang 1 oras pa bago yung next cramps. Eh, sabi ng doktor ko, pumunta ka lang sa hospital pag yung cramps mo, parang 5 minutes apart or 3 minutes apart. Tapos sabi ko, ay, 1 hour pa. Pero kabuanan ko na yun. Parang 39 weeks and 5 days na ako. In 2 days, due date na ni Kali. 40 weeks na siya. Tapos, sabi ko 1 hour, so titiisin ko. Mga bandang 7 a.m., I remember starting to time my contraction. Merong app na contraction timer, ginamit ko yon. Tinime ko na yung contraction ko, siguro nag-15 minutes, 17 minutes, mga ganun. Ilalagay ko siya sa screen kung hindi man tama itong mga minutes na sinabi ko. Makikita nyo naman dyan. Hanggang sa mga bandang 8 a.m. siguro. Basta 7 a.m. to 9 a.m. doon nangyari tong kinukwento ko sa inyo. Hindi ko na ata natiis yung contraction kasi naging 2 minutes apart na lang, naging 3 minutes apart na lang, naging random na lang siya, pero super short na lang nung contraction na gap. Sabi ko, oh my God, this is it na yata. Is this the day? Hindi ako sure nun. Pero, isichika ko sa inyo kung anong feeling ng contraction. Kasi before, nung hindi pa ako nakaka-feel ng contraction, nung Braxton Hicks pa lang yung na-feel ko, yung parang mini cramps, masakit siya, pero kaya ko pa. Sabi ko, ay, ano kaya ang feeling ng contraction? Nagsisurvey ako sa mga ate ko. Sabi ko, ate, ano mo feeling ng contraction? Lahat ng sagot nila, halos lahat ng sagot nila, pare-pareho. Parang sabi nila, hindi namin alam paano i-explain. Hindi mo siya kayang i-explain, basta mararamdaman mo lang. Pag naramdaman mo, alam mong contraction. Sabi ko, ay, paano ko i-ready ang self ko? Baka nararamdaman ko na yun contraction pala, hindi ko lang alam. Kasi hindi na ma-explain. Pero sis, tama sila. Kahit hindi mo alam yung feeling ng contraction bago ka pa nag-contraction, kapag hinit ka ng contraction, malalaman mo contraction yun. Super ibang feeling sa Braxton Hicks. Kasi yung Braxton Hicks medyo
ano lang, magta-tight lang ng onte yung tiyan mo tapos, maninigas lang ng onte tapos onting, pain lang sa puson. Yung contraction medyo sharp pain siya all around my puson to my back tapos yung tiyan ko hindi ko na ma-explain din. Kahit ako hindi ko rin alam paano i-explain. Time nung umaga, sabi kasi nila, alam mong manganganak ka na kapag nafe-feel mong natatay ka. Hindi naman, wala naman ako nafe-feel na natatay. Pero yung sakit sa puson na ayaw mo ni huminga ng onte, ni gumalaw ng onte, ayaw mong gumalaw kasi nga it will take your breath away sa sobrang sakit. Parang gano'n, yung parang ayaw mo na lang gumalaw kasi baka mas sasakit pa. So, hindi ko na siya makuha sa pag-inhale, exhale. Sabi ko, ay, contraction na 'to. Ganito pala ang feeling ng contraction. Hindi mo siya mapu-put into words. But yeah, yun ang naramdaman ko. Tapos sabi na rin nung app ko, kasi sasabihin nung app mo kapag nilalagin mo yung contraction mo, kapag malapit na sila sa isa't isa ng consistent, sasabihin nung app mo if you need to go to the hospital and everything. And then nakuha ko tong message na to sa app ko. Pagkatapos kong ayusin yung aking hospital bag, tinawagan ko na rin si Dandan nun. After kong ayusin, actually ayos na yung hospital bag ko, may mga onti na lang idadagdag. Sabi ko kay Dandan, sabi ko, I think this is it. Kasi anytime, alam naman yung anytime pwede ako manganak, so ready naman kami. Dala namin yung hospital bag na already, tapos pumunta na kami sa hospital, malapit lang naman siya, parang 3 to 5 minutes drive. Nandito, dinala na namin yung sasakyan, kasi nga, nandun na yung mga hospital bags and everything. Nag-park na lang kami sa malapit. Tapos, pagdating namin doon, pumunta ako sa triage. Nagsabi ako na, sabi ko, 39 weeks na ako, mayroon akong contraction, chuchu. Alam naman nila yun. So, pinaghintay nila ako doon. Habang naghihintay ako, nagko-contract naman ako. And then, pagpasok namin sa triage, chinek everything, tapos, chinek in na rin ako sa waiting room ng triage. Pinagpalit ako ng hospital gown. Chinek yung aking ihi and everything. Chinek si baby. Tapos, tinanong nila ako if pwede akong i-dilation check or cervix check. That time, I'm 36 weeks. Bumisita kami sa OB 2 days ago, bago yun. Nagpa-cervix check ako. Sabi, wala pa talaga. Zero pa ang pagbukas ng aking cervix. Kailangan pa maglakad-lakad and mag-ritual. Pero that day, dun sa triage, sabi nila, pwede ka ba namin i-cervix check? Sabi ko, sige, go lang. Zero pa naman yan, sabi ng OB 2 days ago. Sis, pagka-check nila sa akin, 4 cm na ako. 4 cm na agad ako. Na-amaze nga ako sa body ko na parang sabi ko pa naman, magpapa-epidural ako kasi super low pain tolerance talaga ako. As in, wala akong katapang-tapang sa mga sakit at pain. Sabi ko baka 1 cm pa lang mamilipit na ako at magpa-epidural. Pero hindi, 4 cm na ako, nakakatayo pa ako. Masakit siya pero natitiis ko siya. Sabi ko, what the heck? Malakas na ba ako? Ay, joke lang. Joke lang. So yun, 4 cm na ako. Tapos sabi ko dun sa nurse, ay, 4 cm na ako. Sabi ko, so pwede ba kami umuwi pa, churu-chuchu? Sabi niya, no, you cannot go home. You're gonna stay here. You're gonna give birth soon. Ay, nagtinginan kami ni Dandan. Sabi ko, ay, hindi na daw tayo uuwi. Ay, ready naman kami. Pero syempre, pag narinig mo yun, parang magugulat at mape-pressure na matatakot ka pa din. So yeah, sabi ko, ay, Diyos ko, nagkaba-kaba na ako, nag-nervous na ako, kahit 4 cm pa lang ako. Tapos lumalala na din yung sakit, yung contraction. Ini-inhale, exhale ko lang siya. Naglalakad-lakad ako and everything. Anak, nagvo-vlog tayo. Ano ba, intro pa lang tayo, anak. Hindi pa natin nakakalahati. Ay, sus. Okay. Ay, sus naman. Oh, what do you want here?
Kasi dito sa Canada, ang waiting room iba sa labor room at iba sa recovery room. So, nasa waiting room parang ako niyan, naghihintay kami ng empty na labor room, yung ready na labor room, baka nililinis pa and everything. Naghihintay lang kami ng free na labor room sa taas and then they're gonna transfer me na. Tapos, ayun na, so tinransfer na nila ako sa taas para rin masaksakan na rin ako ng epidural kasi nga, available na daw yung doctor nun. Pag akyat ko dun sa taas, available na yung doctor sa aking epidural. Ay, girl. Aw. So the room we're going to, that's where I will get the epidural, right? Yes. And then that's where I will give birth as well. Or they will transfer me somewhere. No, you give birth in the room as long as everything goes according to plan. And then the postpartum room, that's That'll be up on the 4th floor. good. So they're gonna transfer me after I give birth. After you give birth. Okay. Yeah. So you give birth, you recover with us for a bit only. Nag-iinit na yung akin. Isang buong kwarto sa'yo, may sarili kang banyo, may bathtub pa nga, pero they don't do birth, water birth pala, yung kamukha kay Papi sa Toro family. Hindi nila ginagawa yun dito. Tapos may mga birth balls and everything, yung mga pwede mong gamitin habang nagle-labor. Pero ako palakad-lakad lang ako dyan. Tapos parang saglit lang ako sa labor room na nakatayo. Hindi ko nga nagamit yung mga birth ball kasi nga, pag-akit namin doon, siguro wala pang isang oras, umakyat na yung anesthesiologist. Pagka-check sa akin, sabi nila, yung anesthesiologist ready na daw, ready na ba ako sa epidural? Sabi ko, isn't it too early? Tapos sabi na sa akin, sige, i-check natin yung dilation check mo. Chinek nila ako, 6 cm na sis. Wala pang isang oras, 6 cm na. From 4 cm to 6 cm agad-agad. Sabi ko, ay sige, kung ready na yung anesthesiologist tapos 6 cm na ako, yun naman kasi nasa birth plan ko. Tatanungin ka nila sa birth plan mo dito yung parang, anong plano mo? CS ka ba? Normal ka ba? Papagamit ka ba ng epidural and everything? Anong gusto mong mangyari pag mga anak ka? Pwede mong mag-request at may birth plan ka dito. Pwede mo naman sabihin sa kanila. Tapos, sabi ko, sige, if ready na yung anesthesiologist at 6 cm na ako, I'll get the epidural right now. Tapos, ayun na, nagre-ready pa sila. Medyo matagal din naman. So, sabi ko, medyo matagal din yung pagpe-prepare ng mga things and everything. Kaya, mas maganda. Kaya, if I were you, if may plano kayong CM na gusto nyo makuha pag papa-epidural kayo, kung wari ang plan nyo, 6 cm din. Mga siguro kapag 5 na kayo or 4, tell them you want the epidural na. Kasi it will take I think
half an hour to an hour to prepare their things pa. So, baka 10 cm ka, hindi ka pa nasaksakan ng epidural. Kasi nga, ang anesthesiologist, parang siguro isang anesthesiologist lang per shift. Eh, paano kung 10 kami nanganganak? Alam naman, turo kanya kami ng mabilisan. Siyempre, it will take time. So, kung ako sa inyo, get the epidural if you're planning to get it. Medyo maaga ng onti sa plano nyo para makapag-ready din yung mga doctor and hindi mahuli ang lahat. Tapos ayun na nga, binigay na yung epidural sa akin at hindi na ako pwedeng tumayo. Hindi na ako pwedeng tumayo at maglakad-lakad kasi nga pinapa-effect siya half my body pababa. So hindi ko na ma-feel yung aking legs and everything. Tapos, sinaksakan na rin ako ng oxytocin para mag-active labor na tayo. Tapos yun na nga, pagka-oxytocin ko, bawal na akong kumain, bawal na akong kumain, pwede yung mga clear fluids, nakatulog na tong anak ko sa bunganga. I did the epidural. Push na lang ng push. Yung mga clear fluids, so umiinom ako dyan ng coconut juice, coconut water, and bawal ako ng ibang inumin na hindi clear. Basta clear fluids lang. Nararamdaman ko dyan, nag-e-effect na yung oxytocin, medyo tumitindi na yung cramps ko, no? Tapos, hinihintay ko pa kasi mag-effect yung epidural. Nung umepect yung epidural, kasi medyo matagal ng onti mag-effect yung epidural. Nung nag-effect yung epidural, wala talaga akong maramdaman waist pababa. Wala talaga. As in, nawala yung cramps. Tapos parang naano din ako na kumalma din. Kumalma din yung pagkatao ko, no? Medyo wala tayong naramdaman na sakit. Pero nanginginig ako. They call it shivering. Parang nanginginig ako ng gano'n. Parang buman si Dandan. Parang gumaganon pa yung aking mga ngipin. Nanginginig ako for some reason. After ako masaksakan ng epidural. Tapos, tinatabunan nila ako ng warm blanket para hindi ako nanginginig. Sabi nila, adrenaline lang daw yun. Ay! Lumungad ang aking baby. Tapos, habang nagle-labor ako, bigla akong, dumugo. Like, may lumalabas na dugo sa akin. Tapos sabi ko, sabi nila, ako naman, walang nararamdaman. Kasi chinek lang nila yung pad sa ilalim. Sabi nila, may dugo daw, medyo marami yung lumalabas. Tapos sabi nila, pinalitan nila yung aking soaker pad. Tapos, parang ilang oras, nakaapat ako na soaker pad. Lagi ko siyang nasusok ng dugo. Sabi nila, bakit ka dinudugo? Ba't siya dinudugo? And everything. Sabi ko, bakit ako dinudugo? Hindi ba yun normal? So sabi nila, ba't kaya siya dinudugo? Tapos, after an hour and so, tinanggal ko pa naman yung lashes ko, no? Nung may effect yung epidural, nung wala akong nararamdamang sakit, yung extension lashes ko, nag-retouch pa ako noon. Sabi ko, i-refill ko. So, tinanggal ko muna lahat. Pagkatanggal ko lahat, hindi ko pa nalagay yung bago. Sumakit yung puson ko hanggang likod ko, parang contraction pain. Sabi ko, it hurts. Sabi ko, bakit it hurts? Eh, di ba dapat walang maramdaman waist pababa? Tapos sabi nila, it hurts? Bakit it hurts? Dapat wala kang maramdaman. Sabi ko, it hurts so much. Iyak na ako. Tapos sabi ko, bakit may nararamdaman ako? Sabi nila, yeah, you're not supposed to feel anything. Tapos sobrang sakit na, hindi ko na ang lashes ko, hindi ko na na-refill. So nanganak ako ng walang lashes, nag-labor ako ng napakahabang lashes. Nung nanganak ako, wala na akong lashes. Sa mga nagtatanong, kasi pinost ko yung aking, may pinost akong video. Sabi nila, ate, ba't may lashes ka nung una, nung mga nakanawala na? Bawal ba yung lashes? Hindi po bawal. Hindi ko lang siya nalagay kasi nga, nagka-problema sa epidural. So, nararamdaman kong pain. Sabi ko, pa-intense na lang pa-intense kasi naka-oxytocin ako. Yung oxytocin, it's supposed to intense the pain at trigger yung labor. Nararamdaman ko siya. Hindi nag-e-effect yung epidural sa akin. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya na tanggalin yung pain. Nag-work lang siguro siya 1 hour, pero after nun, hindi na siya nag-work. Tapos sabi ko, masakit na. Parang nasigaw na ako. Sabi ko, masakit. Gumagano na ako, iyak na ako ng iyak. Ewan ko kung na-vlog niya yun. Pero if meron, lalagay ko. If wala, hindi ko alam. Pero yun ang nangyari. Yung nurse ko, parang uuwi na. So, nagpalit sila ng bagong nurse. Sabi nila, yung pagdating ng bagong nurse, sabi niya sa akin, we will try to put
ano ba yung pangalan nun eh? Naku, baka mamali ako ng sabi. Fentanyl. May nilagay silang gamot sa dextrose ko. Fentanyl ba yon? Ilalagay ko dito sa screen, baka kasi mamali tayo ng bigas. Parang, yan, nilagay nila yan, para siyang, hindi ko alam kung drugs ba yan and everything, para nga mawala ang sakit. Nilagay nila yan, hinintay nila 1 oras na naman, hindi na naman nag-work. Hindi siya nag-work. Nafe-feel ko pa rin yung pain. As in, iyak ako ng iyak. Nafe-feel ko pa rin yung pain. Nagpalit na, hanggang sa nagpalit na naman ng nurse, sabi niya sa akin, okay, we will try laughing gas. Laughing gas is the one you inhale para maging groggy ka at hindi mo maramdaman yung pain. Sininghot ko na ng sininghot, naka-attach ako sa tangke. Singhot lang ako ng singhot, as iyak lang ako ng iyak kasi nandyan pa rin yung sakit. 1 oras at siguro kalahati ako nagsisisinghot, naubos ko na yata yung buong tangke. Hindi pa nawawala yung sakit. Tapos, hanggang sa nagpalit na naman ng nurse, kasi nga, nagsashuffle sila ng shift, iba na naman kasi nakikita ko itsura eh. Tapos sabi nila, we will try this, ganyan-ganyan, pinatry na yung ibang position, masakit talaga, ibang position, masakit. Dumudugo pa rin talaga ako, as in super dami na ng dugo, and they cannot figure out bakit nadugo. Hindi ko rin naman alam bakit nadugo, lalo ko namang hindi alam. Tapos, hanggang sa paggabi na, 7 p.m. na yun, sabi nila sa akin, okay, we will try to check if you're gonna be ready to push. The dilation check ka namin. Pagka-dilation check sa akin nung gabi, 10 cm na, ready to push na ako. So, binukaka na aking paa. At sabi nila, pag may nafe-feel kang pain, which is dapat wala naman talaga, dapat makikita lang nila sa graph na nagko-contract ako, sila dapat yung magsasabi na, okay, push, ganun. Kasi nga, wala dapat akong maramdaman na pain dapat. Pero sabi nila, when you feel the pain, the contraction, just push 10 seconds, 3 push ang kailangan, ganyan-ganyan. So, yun na nga, nag-push na ako ng mga bandang 7:00 siguro. Yeah, 7:00 or 7:30, nag-push na ako. Tapos, ang sakit, napifeel ko yung sharp pain. Hindi namin alam bakit hindi nag-work ng maayos yung epidural and everything. Tapos, nag-push ako ng mga 7:30. Tapos, si Kali, napanganak siya ng 8 p.m., 8:11 p.m. Napanganak siya. So, less than an hour lang tayo nag-push. Hindi tayo pinahirapan. Well, pinahirapan ako ng cheeks neto, no? Kasi unang lumabas ang cheeks niya, medyo matambok. Ang sakit sa down there. Medyo malaki ang kanyang ulo. Tapos, wala akong nafe-feel dun sa bandang pacheng-cheng. Wala akong nafe-feel kay bandang Judith, kay Maring Judith. Wala akong nafe-feel. Ang nafe-feel ko lang talaga sa puson, contraction siya hanggang sa likod. Masakit siya, sharp pain siya. Yun lang ang nafe-feel ko. Tapos, dumating na yung mga doktor, may mga nurses na and everything. Nalimutan kong i-mention, pinutok na pala yung aking panubigan kasi hindi siya pumuputok. Pinutok yung aking panubigan nung 6 cm na ako para talaga mag-active label na ako. Tapos doon nila na found out na tumain na si baby. Tumain na si baby sa loob ng tiyan ko. Sabi ko, oh my God, bakit tumain na si baby? Baka ma-CS ako, emergency CS. Pero sabi nila, okay pa naman. Sabi niya kasi nagpa-progress naman yung aking labor. Nagpa-progress naman yung labor ko. Siguro, kapag hindi pa nag-progress that day, baka i-CS nga ako. Tapos, Tapos, pinutok na yung panubigan ko. So, doon namin nalaman na tumain na si baby sa loob. Tapos, nung nanganganak na ako, may mga extra nurses. Kasi nga, NICU nurses sila. Since si baby ay tumain na sa loob, may mga extra test silang gagawin for baby, no? Check lang nila na safe si baby, no? Because she's been bleeding moderate a month since 13 something. Oh, Yeah. okay. And push. Yes, more. Let's close the crowning. Go. 4, 3, push through the head. And go. And show. And push. Go. Yes, push again. Push. Order. You're so good. The doctor's back short. Yeah. Push for 5, 4, 3, 2, 1. Big breath and big push. Push again for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And push one more time. Biggest one. Yeah. Is that what they told Maya? For 5, 4, 3, 2, 1. Can you push one more time? 5, Yes, that's it. Yan na. Kunti na lang. 2. Kunti na lang. Yan Alright, na. stop pushing. And go ahead and push again. Yan na. Pushing now. And stop. Okay, so you're gonna do little Stop. pushes. So you're gonna do like 3-second pushes and then you breathe, okay? Good job. Push a tiny bit. So push, 2, 3, and then breathe. That's what we want you to do. Push, 2, 3, and then breathe.
Okay, and again, push, 2, 3, and breathe. Nakalabas yung ulo. Great. And then push, 2, 3, and breathe. The baby's head is almost out. I see the cheeks. Alright. Alright. Nuka core times 1. Alright, go ahead and push whenever you're ready. Yan na, nakalabas Okay, na. this is for the shoulders and the full body, okay? So deep breath in and a big push. Chin down, go, 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 Push, 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 push. go. Don't get her head all the way down, please. And her legs back. Alright, Brenda, push for me. Just with your legs, okay? Alright, go ahead and push. And big push, big push. Good. Big push. Okay, baby's Oh, baby's out at 20. 11. Hi, baby. They're just gonna take him and suction him, okay? And then we'll bring him back. Yeah. I'm just gonna start your foot say like this, okay? That's Can you make this into? Okay, I'm going to warm blanket. Sure. Yes, mommy is here. Yeah, mommy. Yes. Oh my God. Yes, yes. Yes, yes. Mommy, yes, it's okay. Oh no, it's done. Taba. Every time napapanood ko yung clip na yon na pinupush ko si baby, naiiyak ako kasi hindi ko siya tanda. Tanda ko siya pero hindi ko siya tanda. Hindi ko alam. So, sobrang dami ko na siguro tinake. Meron ng laughing gas. Marami na rin tinurok kay mami, no? Tapos, ang sakit-sakit pa. Buong 2 hours na masakit yung puson ko. Ay, sus. Nakapikit lang ako, tapos hinahawakan ko lang si Dandan. Sabi ko, sakit talaga, ang sakit. Tapos, nung nagpupush ako, ginawa ko lang yung technique na wag mong isigaw, wag mong lagay yung lakas mo sa sigaw. It will work. Yung parang, sarado mo yung bibig mo kahit masakit na masakit. Shut your mouth. Yung lakas mo, ilagay mo sa baba. Wag mong ilagay sa ulo mo, baka maputukan ka pa ng ugat. Every time pinapanood ko yung aking pagpupush, naiiyak talaga ako na parang sabi ko, nakaya ko yun. Ako na low pain tolerance, konting injection lang dati sa COVID vaccine na iniiyakan ko. Tapos naipush ko tong baby na to. Ay, yan na, naiiyak na tayo. May camera pa naman dito sa kwarto namin. Sila baka pinapanood na ako ni Dandan. Ay, sus. Every time pinapanood ko yung vlog na yun, naiiyak ako. Parang sabi ko, nakaya ko yun? Naipush kita? Naipush ka ni mommy, no? Tapos nagdadasal lang talaga ako nung time na yun. Sabi ko, Kali, sige na. Lumabas ka na. Kasi lahat ng naririnig ko, sabi na, okay, you're doing good. Eh, ano ba to? May lungad to. Sinajudge niya ako. Tinitignan niya ako. Sinajudge niya talaga ako. Sabi niya sa akin, you're doing good. Konti na lang. Tapos, si Dandan, nakahawak lang sa ulo ko, sa shoulder ko. Parang sabi niya, sige love, konti na lang. Pinush ko siya. Ewan ko, nakailang push kami. Siguro, basta alam ko, nilabas ko siya in less than 30 minutes or 30 minutes. Mga gano'n, kalahating oras na i-push natin tong malaking pisngi na ito. So, sabi na, nakapikit lang ako. Kung nakabukas man yung mata ko, hindi ko na nakikita. Super blurry na. Gawa siguro nung laughing gas na sinihot ni mami. So, sabi ko, nagdadasal lang ako na parang every push. Sabi ko, please, every push, sana may nagpa-progress siya. Tapos sabi ko, kaya sabi ko, gagawin ko to pag nandito si Dandan no? Kasi sabi ko, bago ako manganak, sabi ko kay... Dinajudge ako nito. Mommy is crying. Mommy is happy, not sad. Bago ko manganak, sabi ko kay Dandan, sabi ko, natatakot akong mamatay. Sabi ko, baka mamatay ako. Sabi ko, kanina pa ginagalaw ng anak ko tong mic, baka wala na kayo narinig. Sabi ko, baka, ang dami ko sinasabi kay Dandan, parang sabi ko, kapag pinapili ka kung sinong bubuhayin, just in case, ako o si baby, buhayin mo si baby, sabi ko.
Kasi nga, wala nga, hindi ko nga tinatrust yung sarili ko pagdating sa pain. As in, zero pain tolerance talaga ako, hindi ako nagbibiro or nag-aarte-arte. Wala akong lakas pag pain and everything. Alam ko, kilala ko yung sarili ko and hindi nga ako malakas. So, natutumba naman. Ano ba yun? Saan na ba tayo? So, ayun na nga. Sabi ko, natatakot ako mamatay. Natatakot ako kasi di ba sinabi nila, once na mga nakabaon yung isang paa mo sa hukay talaga, hindi mo alam anong mangyayari. So, pagkapanganak ko kay baby, binigay na siya sa akin. Eto na, binigay na siya sa akin. Binigay na siya sa akin. And then, we found out, nung hinahugot na nila yung placenta ko, nung kailangan kong i-push yung placenta ko, they found out, why am I bleeding? Nagkaroon pala ako ng, that time, nung nag-deliver ako, nagkaroon pala ako ng placenta abruption. They called it placenta abruption, which na-de-attach yung placenta ko a little bit sa aking bahay bata, sa aking uterus, which is dapat hindi siya ma-de-attach. Dapat si baby ang unang ma-deliver, hindi yung placenta, kasi super delikado nun. Once na de-attach yung placenta mo, habang nasa loob pa si baby or habang hindi pa siya pinapanganak, delikado yun sa mommy and delikado yun for baby. Kasi yun ang pinagmumulan ng oxygen ni baby, syempre. So, makakat off yung mga oxygen and nutrients from the placenta or something like that. So, doon nila natuklasan that time na yung bleeding ko pala, dahil sa placenta abruption, hindi ko na sila question that day na, bakit hindi nyo kasi chinek and everything? Hindi na. Sobrang saya na namin na nailabas naming safe si baby. So, hindi ko na yun question, pero sabi nila, nagka-case ako ng placenta abruption. That's the sanhi of heavy bleeding na naramdaman ko couple hours before ako nanganak. So, yeah. Yun ang sanhi. Tapos si baby, wala naman siyang nakain na poops. Hindi naman siya nakakain ng tae. So, thank you, Lord. Hallelujah. It's raining men. Ayun. Hindi naman siya nakakain ng kanina ka pa tama ng tama sa mic ni Mami. Wala na silang maririnig. Yeah. So, ay, sorry, napagalitan naman ni Mami eh. So, yun na nga, per degree tear, pero mababaw lang naman, sabi na. So, nagkatahi tayo down there. Nagulat pa ako, kasi biglang may lumabas na dalawang spotlight doon sa dingding. Tinutok ko nila sa pacheng-cheng ko, tapos tinahi nila. Pero wala akong nararamdaman. Kasi, nararamdaman ko lang na may gumagalaw doon, na parang, syempre, may kamay-kamay doon sa aking pacheng-cheng. Pero hindi ko lang sakit na nararamdaman na. Tapos, ayun na. Ano na bang nangyari after nun? Nag-meet na tayo. You're crying like, mommy. You're crying like that to mommy? Yan, nilabas ko na si Kali and then, ano na bang nangyari? Blurry na lahat. Kaya gusto ko mag-film with Dandan kasi siya yung nandun the whole time. Siya yung nakakaalala ng lahat. So, Oh my! Perfect little size! Did you take your Tylenol? not yet. Do you want to take that right now? These 3, right? Yeah, take all of them. 3 of them. It's okay. Pwede ko pala sundin sila mamaya para uwi ko yung subing. Tapos, pwede sila pumunta dito, hatid nila ako. Gamit ng Pathfinder. No, uwi ko yung subing. It's okay. I'm hungry. Mom is hungry too. I know. Upstairs daw, baby. Upstairs daw. Yeah, I cannot wait. I have milk at home. Yes. Tapos pag uwi na tayo, uuwi ako para kunin yung sasakyan kasi hindi yung car seat. Kala ko birthday mo, Canada Day. But it's 900. This one is just 300. I know. Okay. But they said that one is a bigger screen. Okay. But this one Is works it well. Osmo? Yes. Osmo. Because it's nice for traveling. You don't have to It need is, to carry yeah. for like a big, and then looks like it's stable because it has that handle that stabilizes it. And it's Probably gonna discharge me around lunch. no, not lunch. Usually 24 hours after the baby's born. It's So I don't know if they do discharges during the nights though. So we could ask the nurse that's gonna be receiving you. Yeah. Joyce.
She's gonna be a nurse. I think. I'm the nurse for her. I'm just warming up a baby. I should be there in 5 minutes. Yeah, no rush. Girl, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Feed baby every 2 to 3 hours, ah. Girl, tsaka yung ulo ni baby. Baka lang kasi how your baby sitting on you, kaya medyo parang kapute siya, girl. Bakit oblong siya? Kasi baka yung paglabas niya sa Atras abante ko. sa na-reshape yung ulo sa paglabas niya. Pero usually, girl, naman siya. It would go back. Pero normal lang naman Yung yung dugo ko sa toilet, wala naman. Ay, hindi mo na niya. May dugo. May dugo, girl. Okay lang yun. Check ko muna, girl, kung may clots. Wala naman lumabas lang na feel. Wala na. Ay, malamig. Ay, malamig naman. Ay. 7.4, girl. Ay, grabe naman. Nakabuksan ko na siya. Parang hindi ko pa alam kung sino na magawa niya. Girl, 53. After nun, hinintay lang namin ma-ready yung aking recovery room. Tinransfer na din kami pagkapanganak ni Kali para makapagpahinga na kami. And then, And then, dapat 24 hours ng birth, madi-discharge na. Pero hindi kami na-discharge kasi nagka-complication a little bit lang. And i-upload yun sa next vlog na lang. Pero ito na muna yung sa ating birth vlog. If may na-miss man ako, let me know. Sasagutin natin yan sa mga next vlog. Pero yeah, this is Kali Ediara Enriquez, everyone. Kali is from her grandma, kasi sabi ko, pag babae yung baby natin, pangalan natin sa mama natin. Pag lalaki ang baby natin, pangalan natin sa mga papa natin, sabi ko kay Dandan. So, since Kali is a girl, pinagsama namin yung pangalan ni grandma and ni Lola. Ang pangalan ni mama is Catherine, and then ang pangalan ng mama ni Dandan is Early. So, pinagsama namin, Kali. Tapos yung Ediara, si Dandan kasi may second name, Adrian. And then, my name is Kiara, so, Ediara. Eto si Beanie Ediara. Si Beanie Ediara. Ay, medyo masama lang ang tingin niya. Nakuha niya ang kilay niya sa kanyang ama, hindi sa akin. So, yeah. This is my baby. Hindi ko lang kung nakikita niyo siya. Teka. Kasi itong Osmo ko, hindi ko pa alam kalikutin. Ayaw iharap sa baby ko. Ayaw iharap. Ayaw i-face struck kay Kali. Naka-face struck lang siya sa akin. Kung gusto siya makita, medyo ina-upload ko siya sa TikTok and sa Instagram. Nandun si Kali, no? Kali is 6 pounds and 11. 6 pounds ba or ounce? Basta 6.11 siya. Tapos, 53 centimeters. 3,000 kilogram. Mali-mali na ako ng 3,000 gram si Kali. Malaki-laki din naman siya. Ang kanyang pisngi ay medyo matambok. Sita mok-mok, no? So yeah, that's it for my birth vlog, guys. Pasensya na sa konting iyak. Medyo ma-arty-arty tayo. Emotional pa rin ako pag naaalala ko. Pag pinapanood ko tong birth vlog ko, nagpa-flashback lahat. Hindi lang sa mismong birth vlog ko. Like, before, nung bago ako mabuntis, like, meron kasi akong PCOS. So, before bago ako mabuntis, lagi ko naririnig sa aking OB, sa mga doktor. Sabi nila sa akin, low chance of pregnancy, low chance of pregnancy, low chance of pregnancy. So, may time pa na kinwestiyon ko yung sarili ko. Parang sabi ko, hindi ako magkakaanak. Sabi ko, kukuhanin ko sa dasal and everything. Naman sinabi, hindi kayo maniwala sa mga doktor. Pero, yun kasi lagi naririnig ko. Since 2016, meron tayong PCOS. And lagi nilang sinasabi na low chance of pregnancy. Kaya nung nireveal ko kay mama na I'm pregnant, she cried. Kasi, tapos ang unang sabi niya sa akin, sabi niya, bakit ka umiiyak? Tapos sabi ko, akala ko hindi na ako makabuntis. Tapos sabi ni mama, akala ko nga din. Akala ko hindi ka na makabuntis. Ay, naiiyak na naman ako. But yeah, sa dinami-dami nang nagsabi na low chance of pregnancy, ano to? Anong tawag mo dito? Dasal-dasal lang. No, dasal-dasal lang. Maririnig naman tayo sa itaas. If it's for you, ibibigay talaga siya. Ayan na siya. Oh, napakalaking bigay naman ito. Iabangan nyo lang ibang vlog ko after nito kasi nag-vlog ako. Nag-stay pa kami ng couple days sa hospital. Ichichika ko kung ano ang chismis. So yeah, that's it for my video, guys. Ay, iiyak na din to. Papadedehin na rin to. Thank you for watching. Bye!